po, yun po ang Panginoon. Ngayong araw na to ay July 18, 2024. Yan po, praise the Lord. Tapos pa tayo alas 4. Dahil ngayon po ay hindi ko talaga mapagtanto ano yung aking isi-share. Parang nagkukuli pa yung utak ko. Pero bumagsak din ako sa una kong in-outline kagabi. So, ito lang po. Ito lang to. Super extend din na natin habaan. Sana nga. July 18, 2024, let us pray, Father God in heaven, the God of the universe, the everlasting God, the omnipotent God. Thank you that we have a God like you. Thank you for providing our needs. Thank you for your mercy and grace. Thank you for your protection. Thank you for the unconditional love. We are blessed again today to hear your word from the lips of your servant. Your word serves as light to our dark paths. Lord, please enlighten us. Every day we need to ask forgiveness from you. We are sinners. Father God, we pray that every day we can be cleansed. We pray to have a heart like you, a heart that sees no wrong to people, a heart that loves to forgive and forget. All in Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. We will greet happy birthday. Happy birthday to Ronald, Brother Ronald Balmedina. Happy birthday to Sister AJ Manaog. Happy birthday to Jose Ruben. Happy birthday to Sister Ritz Mega. Sino ba may birthday ngayon? Yan. Happy birthday to all the birthday celebrants. Even you are not in my birthdays, birthdays list, friends list, who happens to have a birthday today. So happy birthday to all of you. May God bless you. May God bless your family also. May God protect you every day, and may God give you the wisdom in all the decisions that you will make in your life. May God give you the salvation. If you are not yet received the salvation, may God touch your heart, open your mind to receive salvation, as we need it urgent po. So, glory to God. Happy birthday to all of you. So, God bless na po. And, sana mabilis lang. Umuulan. Pero medyo tila-tila na po. Thank you again to all the people sharing my reels, my videos, supporting me, my FB Live po. Salamat. Thank you from the bottom of my heart. Ayan. And I want to say sorry to PMCC Novaliches Local. Yan po. I want to, Tagalog. Gusto ko talaga mag-sorry. Yan. Dahil po, hindi ko alam kung ako'y nilansi ni Satanas. Yan po. Bakit ba? Yung aking shinare na reel kagabi, ang title niya, hanapin ng mga nawawalan to pa. Yun po. Ang nangyari dun kasi is, merong yung Bible study ng PMCC Novaliches Local kagabi. Actually, hindi ko siya totally napanood ng buo na. At ida-download ko yung video. Yan po. So, pag download ko, lumabas yun. Yan. So, sabi ko, ba't 1 minute, ganyan. Lumabas yung reel na shinare ko. Okay. At nakita ko na sa dulo, Novaliches Local. Sabi ko, bakit kaya? Pero hindi umano sa utak ko na parang mali siya pagka-share ko. Parang hindi umano po eh. Yan. Parang naging blanco or yan. So, ang ginawa ko, pagkakita ko, dinownload ko ulit. Kasi sabi ko, baka namamali na naman ako. Download again. Pangalawa, same. Yung pa rin na download. Pero chinek ko, 2 hours and 3 minutes po yung video. At, ang speaker kagabi, si Pastor Roland yata po. Hindi ko ang pangalan ng pastor po doon. Pero ang ko parang Roland, yun po. Hindi si Presbyter Levi Periol po. Yan. So,
Sabi ko, bakit ganun? Ito na naman 1 minute. So, sige, sabi ko ganun, i-share ko. Baka, give me God, parang ganun, di ba, i-share. Tapos, para sabi ko, yun nga, yung may Novaliches lokal eh. Sabi ko, parang mali, ganyan. Tama ba ako, i-share ko to, yan. So, na-share ko na, nabitawad ko na kasi binalikan ko. Patulog na po ako nun. Yan, kasi meron akong chinecheck na video na gagawa sana ako ng reel. Kasi nga sabi ko sa inyo na ako'y mahina talaga. Until now, yung para ka nanginginig sa, at may konti pa, although kahapon mas marami, pero ibang part ng katawan ko, marami bang, hindi ko ang alam, allergy. At yung ilong ko parang namumula pa na, tsaka Makati. So, na-share ko na. Pumunta ako ng PMCC Novaliches lokal. Pagkita ko, kasi sabi ko, baka nandun to, baka sa kanila to, yan. Pagkita ko nandun, na yung mismo yung latest, yung shinare ko po. So, anong nangyari? Sabi ko nandun. Dinownload ko, kaya nga pangalan ko nakalagay, pero sa huli, hindi ko siya tinanggal talaga, kasi, akala parang isip ko na, baka bigay ni Lord, parang ganon. So, yun nga, i-share ko na. So, para pagkita ko, nandun yung reel nga ng PMCC Novaliches lokal, kasi chinek ko sa reel nila. Sabi ko, hindi akin to. So, buburahin ko sana. Pag ko doon sa yung mga chinek ko na syempre may nakapanood na, at may nag-share na. So sabi ko, Lord, paano ba yan? May nag-share na. Pag binura ko to, mawawala yung shinare nila. Most likely, hindi ko po alam ang mangyayari. So I decided na hindi nang burahin. Pero I admit na hindi ko po alam kung ako'y nalansin ni Satanas or what. Na nakita ko na nung una, pero hindi ko rin naman siya binura. Kaya nga, kumbaga yung hindi ko sinadyang palitan ng pangalan, kinuha ko doon, hindi ko doon nakuha. Nakuha ko doon sa dinownload po, So, pwedeng nilansi ako ni Satanas na ganon, lumabas yun. Hindi ko po alam. Bakit ko pa ba sinasabi to? Sinasabi ko kasi nga, di ba recently sinabi natin, ano ba pinag-aaralan natin? Pinag-aaralan natin yung maging Christ-like. Di ba po? Yung buhay ni Kristo, ang kautusan, ano yung dapat. Yun na ay parang pagnanakaw. Di ba? Kasi recently ay na-share ko na sa inyo, na i-open ko, na may kumuha ng aking reel, pinaltan yung, di ko alam sa kanya, baka dinownload niya uli, hindi ko alam. May pangalan niya nang nakalagay, pero reel ko talaga yun. So, ang natin, kumbaga parang ninakaw ko na rin sa PMCC Novaliches kasi kanila yun eh. Ayan po. At hindi natin inaano dito na, hindi kasi syempre, di ba kay Meta, yung originality mo, na ang inaano natin na atin yan, original yan, yun yung isi-share mo, at kikita ka kasi nagsishare ka ng original. Di ba? Yan po pinagpaguran mo at pinagpaguran nila yun. Yun yung point ko doon. Kaya ako sinishare sa inyo na hindi ko na siya mabura. Hindi ko na talaga tinanggal kasi ilan na po yung nag-share. At ang utak ko, pag binura ko yung reel na yun, sabi ko, baka mabura yung sa kanila. Hindi ko po alam ang mangyayari nun po. Kasi galing sa akin eh. Although, ang original nga, sa PMCC Novaliches lokal, pero hindi ko yung ginawa dun sa dinownload ko. So, yun lang po. Parang hindi naman sabi mo naglilinis, pero ang sa akin ang point ko is, ako nagsabi na bawal magnakaw sa 7 deadly sins, tapos, gagawin ko yung gano'n. Di ba po, na kaya parang kinahiya ko yung sarili ko. Yan. And actually, recently, may nakita na naman din ako na yung reel ko nga, na yung last time kasi, medyo may edad, yung nagpalit ng pangalan. 2 reel yun. Ito, bata naman. Yan po ang pinalta niya yung parang ginawa na reel niya. Yan, kaya ayokong yung sinasabi ko ay ginagawa ko. Na sabi mo,
mali yun. Talagang mali eh. 'Di ba? Alam natin kahit di mo maano sa kasulatan eh, bawal masama magnakaw, 'di ba po? So, ayun, kaya hindi ko na po mabura. Hindi ko na mabura kasi baka hindi ko alam kung ano mangyayari. So, let it be. Pero alam ng Diyos na hindi ko sinadya. Yan. Kung sabi mo nga ako'y nalansin ni Satanas, na nakita ko yung dulo, pero hindi ko siya naisip na kulangan ako sa wisdom yata. Yan. Na kasi kung talaga sinadya ko, tinanggal ko yung dulo, yung PMCC, para akin lang talaga, di ba po? Pero iniwan ko dun eh. 'Di ba? Yung dulo ng pag makikita mo Novaliches Local. So yun lang po yun. Na ano kaya yan nga ako nagsusorry sa PMC Novaliches Local po. Ano po? So purihin po Panginoon. At eto, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. I want to thank the Lord because my son Jaron, he passed the exam, yung sa, kasi high school lang nga po siya. Now he is turning grade 7, ano lang po, public lang, ano po. But yung Tagalog na lang. Hindi kasi ano ka talaga, for those people na who cannot. But anyways, ito naman ay ano lang, yung parang dinagdag lang po. Na po. So nakapasa siya, lumabas yung result kagabi. Ang ano lang dito is, yung ano niya, yung eto tamad mag-aral, kagaya ng nanay niya, ano po. Kasi ganoon ako, nag-aaral ako. Pag kung kailan lang may exam, pag last minute, saka lang ako magre-review. So, dyan yan sa akin nakuha. Ayan. At, ang nangyari nga, yung, eto po hindi nagmamala, kaya ano pa, sinishare ko sa inyo. Yung ano, yung mga, yung parang honor, kasi sa kanila walang valedictory, walang salutatorian. Pero, yung supposed to be highest, sila yung hindi nakapasaya. Ayan. But, I'm sure may plano ang Diyos. No po, ganyan yung may nangyayari niyan, pero I'm sure may plano. And, ang sabi ko kay Jaron, kasi talon siya ng talon, Mami, nakabasa ako nga, glory to God. Kung wala ang Panginoon, hindi mo mapapasahan yan kung wala ang tulong ng Diyos. Yung favor ng Panginoon, dahil naglilingkod ka, ay ibinigay sa iyo ng Diyos. No po, purihin po ang Panginoon. Yan din sinasabi ko kay Andrea. Nung siya ay may mga achievements, ganyan po. As si Andrea yung panganay ko, 7 years old pa lang, parang nagbablog na siya. Vlog na, yung nagsusulat po. Yan. So sabi ko, anak, laging glory to God. Kung wala ang Diyos, wala tayong mapagmamalaki. Hindi natin kaya. Tayo ay mahina. Ang lakas natin lahat galing sa Panginoon na po. So, salamat sa Panginoon. Ayun nga po, nagpapasalamat ako sa Diyos. At, eto nga, yesterday, we always say, everything is planned by God. Wag na po tayong, we will not contradict to that, na everything is planned by God. Yan po. If something happened to us na we felt, siguro depende rin eh. But in my case, I'm going to talk about my case, that everything is planned by God, na susunod ako sa outline ko. Everything is planned by God. Though we have free will, but we will stick to seek God. If we will stick to seek God, God will not give up on us. No po. Yan. Na lahat nga plano ng Diyos, pero pag nagkamali ka, pag ewan ka, pag hinanap mo pa rin ng Panginoon, tutulungan ka pa rin ng Diyos para yung likulukundaan matutuwid niya. Yan. Pero pag ang nangyari, it happened that you will not look for God, seek for God, you will parang ano na lang. Ito na naman pagka mag-English na naman po eh. But if you will rely on your own strength, your fame, your money,
your, kung ano pa mga riches, yan, you will not seek God, sure that the devil will be with you na po. Yan, hindi, I mean, pag ano na, yung, parang inayuan na natin ng Diyos, parang hindi mo na kailangan, mayaman ka na, dami mo ng ano, ang Panginoon parang, ano na lang sa'yo, sumasideline na lang, parang ganun ba, na, makapag-antanda, sa iba, di ba, antanda, yan. Pero, sa mga Christian kasi talaga, sa tunay na mananamba ng Panginoon, yan po, ay wala tayong ganun eh. Yun siya. So, yun yung ibig ko sabihin. Sabay, baka lalayo lang naman. Ito lang yung verse na kailangan ko eh. That's why yesterday I told you, right? Romans 8:28, and all things work together for good to those that love God, who are called according to His purpose po. Yan. Na we are predestined talaga. God knows who are those people who will seek Him, those people who will accept Him, and those people who will reject Him. God knows already from the beginning na God knows already who are those people that will not accept Him, and our decisions that even, God is pushing Himself. Diba? Siya na nagpupush sa sarili niya for us to accept salvation. He knows already those people that will go to the lake of fire, who will left behind from the rapture. No po. Yan. Until we are seeking God, God will show Himself to us. Yan po. But when the time na parang ayaw mo na nga, you don't want God anymore in your life, you want the riches, the fame, ganyan, Satan na. Yan, that's why I think in 1 John 2:15 na may ano dun eh, yung kahit sa Tagalog di siya maisip. Kumbaga yung sanlibutan, the world is under Satan's, ano po yan, Satan's power, Satan's, ano ba yan? Basta ano yan, yung ano yan, ang mundo, pag minahal mo, do not love the world, di ba nga po? Do not love the world because the love of the Father is not with you if you love the world. Yan, kung if you love riches, if you love money, if you love fame, the love of the Father is not with us. No po. Because the world, this is for Satan. Eternal life, this is for God. No po. Kaya maraming tao, there are so many people are blinded by money, blinded by riches, blinded by yung evil ni Satan. No po. So, umabari Romans 8:28 ko wala. And again, yung why J. Ron God J. Ron gave to me. Gulo ko. Yan. Because, of course, he planned that Julian will be, yun nga po, may spectrum disorder, my second child. And he knows that I need someone to go to church to assist me. That's why I need Jaron. I need someone. And he knows that my husband will always reject or parang not accept God. No po, yung salvation. Yan. But we don't know yung sal and ga. I really don't know. No po. One time we were talking, me and Jaron. I told Jaron, why don't you ask your daddy? Daddy, let's go to church or you accept salvation. I told Jaron. And he told me, Mommy, I don't know if I can do that because I know daddy is very ano ba yung hard, yung meron siyang yung matigas na puso. His heart is stony.
stony. Yan, matigas ng puso ang tatay niya. Na he told me, maybe I cannot do that. Because I know daddy's heart. You know, we cannot just easily ask him to go to the church. I told you, never in our life that I saw my husband, he went to church. Anyway, ito na po yung ano ko dito. And also, Julian, she hates noise. Those kind of person, I told you that they hate noise because the noise in the praise and worship. And one time, we brought Julian to the church and she is like, parang, yung nga nagaganon, ayaw niya na maingay. Even we went to the mall, she doesn't want the sound of the, but I don't know, because we know that God is powerful, at that is my prayer that, you know, even she is like that, she will do something that, you know, she can recognize God, that God is God, na po, yan, that we need to abide by the law of God, and she needs to be good. Yung a lot of things I'm praying for my daughter. Although, as I told you, that is the plan of God for her. Okay, so I will not make repetition for that story. I told that before. In Matthew 10:7-10, in New International Version, as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. No bag for the journey, or extra shirt or sandals or a staff, for the worker is worth his keep. Tagalog po. Mayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang karenang langit. Pagkalingin nyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Paggalingin at linisin nyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Glory to God. I told before in the church that the preacher, they are not salaried. No po. They are not receiving any monthly salary. Yan. They are not salaried, so they are not receiving any salary. And in the church, like in the time of Jesus, yung nga walang sweldo, di ba? So same like in the time of Jesus, they are living only by the grace of God. So same in the church na po. That is why there are, you know, in the market evangelism, kung saan street evangelism, hospital evangelism, although hospital, pero pwede rin naman, yan po, yan. Meron talaga din. Kung, although kasi nga, hospital ba sabi ko, inisip ko pala yung jail evangelism, na po. Jail evangelism, of course, they do not have much or anything to give, di ba? There is offering bag. And some people, they are parang questioning, di ba? Na why there is offering bag, na actually that is not, parang sabi mo compulsory. That is from your heart. What you want to give, no po? Because the preacher nga, as I told you, they are not salaried. They are not receiving any monthly salary. So, those offering that you will give, kasi ang umpisa niyan, when you read in Matthew 10:6,
na because those verses, Jesus Christ is telling the disciples to parang go and preach the gospel na po, yan. And do not bring anything, yan nga. And whenever people will give you something, take it. Because the preachers are also entitled to receive. Na po, to receive if someone like, because there is this thing that heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, di ba po? Freely you have received, freely you need to give. Because in the church, by the grace of God, I just didn't, wala na akong time, put that by the grace of God in the church, many brethren or different brethren, because there are so many gifts of healing, gifts of teaching, gifts of prophecy, na po, gifts of administration, ay kasi haba nga kaya hindi ko na yan, by the grace of God, na when you will be in the church, actually we have gifts that we can receive, na po, when we will, but actually we doesn't know immediately what we have received, that in ourselves we have the gifts, yan. Like for me, for example, I have the gift of preaching, or yan po, na I really don't know na I have this gift. I just knew that I am talkative. Yun lang talaga. I know that I am talkative, and even when I was young, I mean to say, okay, young, pwede na rin. Because we are in the family of business-minded people, na po. So, even when I was young, I know how to make business, and I've been in the Tupperware, a lot of things. So, I only knew that I am talkative. We were in the business, so, yun nga po. So, yun nga, by the grace of God na we have gifts that we can discover along the way while you are in the church. God, the Holy Spirit will help us to discover those gifts na we receive from God. No po, yan. Next time, by the grace of God, we will share that gifts. Yan. And, of course, those are free that we receive from Jesus Christ. We didn't pay for anything, di ba? Yung na yun. Kaya nga, sabi niya, freely you have received, freely you need to give. No po. So, walang bayad. And at the same time, that the preachers I told you, they are not salaried. Yan. In the church, that's why I told you that by the grace of God, na we are in the true church. Because we are doing what yung ng Panginoong Jesus before, what those things that he are doing, those things that he said to his disciples, na po, those things that he preached, yan nga, yung mga, di ba, as you go, proclaim the message, yan, na po. So, that is why for some people that we are, and those offering money, actually yun nga to evangelize the lost, no po. For example, home free, napakalaki. You need a big amount of money to, yun nga, di ba, priceless nga kasi ang kaluluwa. And why again? Because the blood of Jesus Christ is the one who used to redeem us. Tama ba? Are used to redeem us. No po. Kaya mahal. Yan, sobrang mahal. Halos walang may itutumbas na halaga. No po. Yan. So those money, because sometimes we are madamo.
Sometimes we are madama to give those, to those in the market or even in the hospital, di ba? And that is, yung from your heart, what do you want to give? Di ba po? And being the preacher na you are sharing the word of God, that's why those preachers or we as preachers are entitled to receive. Yan, kasi nga, anong sabi niyan? Kailangan mong mabuhay din, di ba? Para mga bagay, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Yan po. So, you are not salaried, but of course, you need to eat, no? Yan po. And for the building of the churches. So that many churches will be built, so that the people will be saved. Yan. Kasi ang ano nga dun ang ano dyan, yung umpisa ng 6, in verse 6, 10:6, Matthew 10:6, to look for the lost sheep. Sa mga nawawalan tupa po. Hanapin ang mga nawawalan tupa. Yan po. Kaya, hindi madaling mag-evangelize na po. Yung to preach the gospel. Yan po. Kailangan mo talaga ng panggugol. You need money to evangelize na po. So, for us na maybe we know that only now, we should not be madamot. If we have something, we should be generous enough to give those people. Ano ba na may magbigay ka daw 100, di ba? Ikamamatay mo ba yan? Di ba? So, be generous. Yun po, di ba? Yung ng Panginoon, yung mga generous people, yun ang gusto ng Diyos Na, tsaka pag nagbigay ka na, isip mo na lang, may nawala sa'yo. Huwag mo nang balik-balik ka kung ano yung binigay mo na yun. Di ba po? So, glory to God. Yun lang yung aking verses ngayon. Kasi, pag dinagdag ko pa yung sabi ko, hahaba na. Yan po. And, why we, as the church, we are encouraging the people to receive an urgent, parang ngayon na, magtanggap na ng salvation. Why? Bakit parang pinipilit ka pa? Parang pinipilit nyo kami tumanggap ng salvation? Because there is a World War III. Meron pang ambiguan, di ba? Yan po. So, actually, I shared also one reel from our late Apostle Arsenio Tanperio about the World War III. If you will see, a while ago, I watched a video, I think GMA, those people in the Lebanon OFW, 17,000. They are being told to, actually they are being offered, I think, to parang repatriation, of course, going back to the Philippines, because of the ongoing war. And not only to Lebanon, there is war. Diba? Yung Russia, Ukraine. Marami. Yan po. Hindi ko, diba, sa, mentally block na naman ako. Basta maraming gera. O West Philippines Sea pa, diba? Nagkakagulo na po ang mundo. The world is in chaos. Yan. And, yung big one nga, natatama sa Pilipinas, yan po. That is why we are encouraging the people to receive salvation. And what will happen is, before those things will happen, yung World War III, yung big one na yan, God will take His people, His church, so that they will not be, hindi masasama dun sa, of course, the Great Tribulation and those things that will about to happen. Yan. Sabihin mo nang for those people who may say, or maybe, sabihin mo na,
there's no World War III. O be thankful, there's no World War III. But what if meron? Di ba po? Yan. But I'm telling you, there is. Na po. At ang inaano natin dito, what we want is for the people to be saved. Yan. Na, kasi nga, there is a verse in, I forgot that one, but I think in First John also, that, yung mangyayari, the things that will happen in the end time, na po, yan, in the Great Tribulation, that is more than what happened in Sodom and Gomorrah. Yan, mas matindi pa doon. Okay. Kaya we are encouraging the people to receive salvation. At least, hindi ka na, sige, maiwan ka sa World War III. Hala ka. Diba? Yan. Because God loves us so much. Paulit-ulit, 1 Timothy 2:4, He wants everybody to receive salvation and to know the truth. No po, para marami makatanggap ng kaligtasan at makaalam ng katotohanan. Yan lang po. Kaya, that's why I posted a while ago, habang may pagkakataong binibigay ang Panginoon, i-grab mo na natin yan, di ba? Kasi nga, baka dumating na yung time na wala na, tapos na yan, pag ano na talaga, naiwan tayo sa rapture. If somebody, yung nga unfortunately, that some of us will be left in the rapture. Yan. Diba? Kawawa po. Kawawa ang maiiwan. Yan. Kaya ang kailangan, yung assurance mo na ligtas ka na. At marami pang hindi ligtas na tao. Yan. Diba? So, kaya tayo po ay mag-isip-isip. Na po, so glory to God, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat po, Lord, sa araw na to na medyo late na po kami share ng yung mga salita, Panginoon. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat muli ang pagtatagumpay ay nagmula sa iyo. Salamat sapagkat sa kabilangan ng iyong abang lingkod ay may sakit pa rin, Lord, ay pinagtagumpay mo na makapag-share kahit papano ng maikling pagpupulay na yung mga salita, mga testimony, O Diyos. Salamat po sapagkat muli ang liwanag, O Diyos, ay sumikat sa bawat isa sa amin. Nawa ang aming mga kaibigan, Panginoon, ay kahit papano na, Lord, nahihipo sila, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip ay nabubuksan, Panginoon, sa katotohanan. Lord, katotohanang malapit ka nang dumating. Katotohanang nakakatakot ang maiwan sa mundong ito, O Diyos. Katotohanan na maghahari si Satanas, O Diyos, pag ang isa man sa iyong mga anak, O Diyos, ay maiwan. Panginoon, patuloy mo sana kaming bigyan ng liwanag, O Diyos, sa aming mga daan. Patuloy ka mahabag sa iyong mga anak, O Diyos, na sila, Panginoon, ay magmadali na, Panginoon, at tumanggap ng kaligtasan. Sapagkat ano nga bang magagawa ng aming mga salapi? Ano magagawa ng aming mga lakas, Panginoon, kung maghari na ang masama, Panginoon, sa mga panahong ito na ngayon, O Diyos, ay nangyayari na. Sapagkat ang panahon ay sobra ng masama. Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak, O Diyos, na makatanggap ng kaligtasan, Panginoon. Kung sila, O Diyos, ay para sa eternal life, Panginoon, sila ay makakarating, Panginoon, sa eternal life, Panginoon. Gaano man kahirap ang mga panglilingkod, kung sila, O Diyos, ay tunay na nagmamahal sa iyo. Lord, walang mahirap na paglilingkod, Panginoon, sapagkat ang tunay na nagmamahal sa Diyos, walang iindahing hirap. Panginoon, salamat po sa hapong ito, O Diyos. Patuloy ikaw ang maluwalhati, O Diyos, at patuloy mong pagalingan ng mga may sakit. Ikaw maglaan ng mga pangangailangan, O Diyos, ng aming mga kaibigang nanonood. Panginoon, palakasin mo ang bawat isa. Ikaw ang magbantay, mag-ingat. Lalo tigit may mga baha,
mga gera, mga lindo, O Diyos, na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Tulungan mo ang mga nangangailangan, Lord, ang mga humamanap sa iyo, ikaw ay magpasumpong sa kanila. Huwag mo nawa dumating, Panginoon, ang panahon sa aming mga kaibigan na hindi ka na nila hinahanap, Lord. Hallelujah. Salamat po. Minsan pa, ibinabalik namin ng pagpupuri, pagluluhalati sa matibis na pangalan ni Jesus na haring darating. Amen. Glory to God. Salamat po and see you all tomorrow. God bless us all.